Kayong dalawa, uulan na ha. Bilisan nyo at hanguin na ninyo yung mga sinampay ko. Kuya, tara na raw. Mamaya baka biglang kumidlat pa't kumulog. Natatakot ako. Ay nako, ano ba kasi kinatatakot mo? Hindi ka naman tatamaan ng kidlat ah. Paano mo naman nasabi, kuya? Hay, kayong dalawa. Unahin na muna ninyo mga nilaban ko at baka mabasa yun ng ulan. Oh, tayo na raw, bilis. Sige kuya, tayo na. Bilisan niya at nandyan na ang ulan no? Dahil sa paparating na ulan, patakbong lumabas sa kanilang bahay ang magkapatid na Bergado at Lorenzo. Tumungo sila sa sampayan at minadaling hinango ang mga nakasampay na damit doon. Saktong pagkatapos nilang kunin ang mga damit, kumulog ng malakas. Muli silang bumalik sa loob ng kanilang bahay. Pagkapasok nila, biglang kumidlat. Nagliwanag ang buong paligid. At habang nakayuko ang magkapatid, may naaninag si Lorenzo. Natigilan siya. Samantalang si Bergado naman ay naunang lumapit kay Lola Pasiana. Kuya, may nakatayong lalaki sa labas oh. Diyos ko, Lorenzo, bilisan mo na at pumunta ka rito. Papahiran pa kita ng suka. Halika na, isara mo na yung pintuan. Sige po, nandiyan na po ko. Apo, ano ba yung sinasabi mong may nakita kang tao sa labas? Opo, Lola. Alam kong tao yun. Nakatayo siya at baliwala lang sa kanya yung mga kidlat. Baka namamalikmata ka lang dahil nakakasilaw yung kidlat. Hindi. Alam kong tao nakita ko. Habang nasa ganoong sitwasyon silang tatlo, biglang kumulog ng malakas na sinundan ng pakidlat. Napadyos ko po na lang si Lola Pasiana. Dahil sa takot na kanyang naramdaman, minadali na lang na matanda ang pag-antanda ng krusa noon ng dalawa gamit ang sukang inilibing niya noong nakaraang Biyernes Santo. Bilis, mga apo, pumasok na kayo sa silid at ako nang bahala rito. Wiwisikan ko pa ng suka na ito ang bawat sulok ng bahay natin. Tayo na, Lorenzo. Dalhin na rin natin doon sa silid natin yung mga tuyong damit. Tayo na, kuya. Mabilis na tumakbo ang magkapatid papasok sa kanilang silid. Noong naroroon na sila, napatalokbong ng kumot si Lorenzo. Samantala, si Bergado naman ay tumayo malapit sa bintana at napasilip sa labas. Tama na po yan, Ribong Linti. Kung ano man ang galit na nararamdaman mo pahupain mo na. Diyos ko po. Kuya, narinig mo ba yung sinabi ni Lola? Oo. Sino kaya yung tinutukoy niyang Ribong Linti? Bakit kaya parang takot ang kanyang tono? Hindi ko alam, kuya. Ano kaya kung puntahan mo na lang siya? Wag na. Mamaya papasok din naman siya dito. Mas mabuti ngang hintay na lang natin siya dito, kuya. Tama ka, Lorenzo. May taong nakatayo nga sa labas ng bahay natin. Parang hindi siya natatakot sa kidlat eh. Hindi kaya siya ang dahilan kung bakit kumukulog at kumikidlat? Hindi ko alam. Pero may kutob akong siya nga. Halika rito. Samahan mo akong sumilip sa kanya. Sige, kuya. Oh, tingnan mo sa bahaging yun, oh. Hintayin mong muling kumidlat. Ha? Tama ako. Sinabi ko naman sa iyo, kuya May tao talaga sa labas Sino kaya yun? Hindi kaya siya yung tinutukoy ni Lola Pasiana na Ribong Linti? Sigurado ka? Teka, bigla siyang nawala O nga no. Saan kaya siya nagpunta? Sinubukang igala ng dalawa ang kanilang paningin sa labas. Dahil sa siwang lang sila sumisilip, naging limitado ang naaabot ng kanilang paningin. Hindi na nila nalaman kung saan napunta ang taong nakita nila. Nang mga sandaling yun, humupa na rin ang panahon. Sino kaya yun? Hindi ko rin alam, kuya. Kayong dalawa. Anong ginagawa niyo riyan? Lola, may nakita po kasi kaming tao na nakatayo sa labas ng bahay natin. Hindi nga lang namin alam kung ano ang pakay niya. Ewan namin, Lola. Parang kinokontrol niya yung kulog at kidlat kanina Ha? Paano naman ninyo nasabi? Nakita ba ninyo? Anong itsura niya?
Basta lalaki po siya at parang maladiwata yung itsura niya at pananamit. Palagi ko nga po, siya ang nagkukontrol kanina sa kulog at kidlat. Pero bakit kaya sa dinami-rami ng pwede niyang pwestuhan, dito pa siya sa atin? Hindi ko alam. Sino kaya yung lalaking diwata na yun? Nakakatakot siyang galitin. Hindi kaya ang diwatang si Ribong Linti ang nakita ninyo? Ribong Linti? Sino po yun, Lola? Si Ribong Linti, sa aming tribo dati. Ang diwatang yan ang sinasabing taga-kontrol ng kulog at kidlat. Ginagalang namin siya. At siya ang tagaparusa ng mga taong gumagawa ng kasalanan sa mga Diyos. Kung ganun, ano po kayang pakay niya dito? Hindi ko alam. Ang alam ko, matagal na siyang nakalimutan. Maging ang mga taga sa amin halos hindi na rin siya kinikilala. Hindi kaya yan ang rason kung bakit nagpapakita siya? Pero bakit dito siya nagpakita sa atin? Baka po may nagawa tayong kasalanan, Lola? Wala naman siguro, Apo. Malakas ang kutob ko na meron siyang ibang pakay dito. Hindi ko nga lang mapagtanto kung ano yon. Ano kaya kung alamin natin? Ang problema nga lang, hindi natin alam kung papaano. Kapag nakipag-ugnayan tayo sa kanya, natatakot akong baka may masama siyang gawin sa atin. Mas mabuti na lang pong wag na tayong makialam. Ang importante po, wala siyang ginagawang masama sa atin. Oo nga, mga apo. Kapag nakipag-ugnayan tayo, hindi natin alam kung ano ang ating magiging kahihinatnan. Posibleng magalit siya sa atin o kung hindi man ang ibang mga diwata. Hala, sige na. Tutupiin ko muna yung mga hinango ninyong damit. Muling lumabas sa kanilang silid ang magkapatid. Samantala, naiwan si Lola Pasiana roon na nagtutupi ng damit. Kuya, ano kaya kung lumabas tayo nang hindi alam ni Lola? At ano naman ang gagawin natin? Susubukan natin kausapin yung diwatang si Ribong Linti. Ha? Nababaliw ka na ba? Alam mo namang delikado, di ba? Alam ko. Pero paano kung may iba pa pala siyang pakay at mabait pala siya? Basta. Ako, susundin ko si Lola Pasiana. Alam niya kung anong nakabubuti at hindi para sa atin. Sige na nga lang. Baka akong parusahan pa ako ni Lola kapag sumuway ako sa kanya. Buti naman at naisip mo yan. Ang isipin na lang natin, ligtas tayo mula sa kulog at kidlat hanggat nandito tayo sa loob ng bahay natin. Pero gusto ko ding malaman kung ano talagang gusto ni Ribong Linti. Baka kung may mahalaga siyang pakay dito sa atin. Subukan na lang natin magpaalam kay Lola Pasiana. Baka naman payagan niya tayo. Wag! Paniguradong hindi siya papayag at paggagalitan lang niya tayo. Ikaw bahala. Pero kapag may masamang mangyari sa atin o kung pagalitan tayo ni Lola, ikaw ang mananagot Hindi nakasagot ang batang si Lorenzo sa sinabi ng kanyang Kuya Bergado. Sakto ring lumabas mula sa silid nila si Lola Pasiana. Nagkayayaan na lang silang maghapunan. At nang makapagpahinga ng maaga, habang kumakain ng hapunan, sa susunod, kapag nasa labas kayo at naabutan kayo ng pagkulog at pagkidlat, huwag kayong sisilong sa mga matatayog na puno, lalo na sa nyog. Bakit naman po, Lola? Dahil sinasabi na makasalan ng puno ang nyog at madalas na pagmulan ng gulo sa amin dati. Pero Lola, ano po kayo yung pakay talaga ng diwatang nakita namin? Ay nako, pabayaan na lang ninyo yon, Lorenzo. Baka naligaw lang naman siya rito sa atin. Ito po kasing si Lorenzo, Lola. Kuya! Ano bang gusto mong sabihin, Bergado? Wala po, Lola. Bala kasi namin maglaro bukas kasama ang ilang batang kapitbahay. Ganun lang pala siya, sige. Basta kapag basa ang likod ninyo ng pawis umuwi kagad kayo nang makapagbihis ha. Opo, Lola. Isa pa pala. Kapag mapansin ninyong masama ang panahon at parang uulan, umuwi na kagad kayo. Panay kulog at kidlat na kasi nung nakaraan Kaya magtutuloy-tuloy yan kada hapon. Sige po, Lola.
Ipinagpatuloy nilang tatlo ang kanilang pagkain hanggang sa tuluyan silang matapos. Noong mga panahong yon, lumipat na sa sala ang magkapatid. Samantalang si Lola Pasiana naman ay naiwan sa kusina para maghugas ng kanilang pinagkainan. Sige, papayag na ako makipag-ugnayan kay Ribong Linti kung nagkataon. Talaga kuya? Pero sikreto lang natin ha. Baka kapag malaman ni Lola, mapagalitan niya tayo eh. Oo na, alam ko naman na sa ating dalawa, ako ang mas pagagalitan niya eh. Kaya mas maigi kung wag na nating sabihin sa kanya. Pero ano kaya yung gagawin natin para makita natin siya? E di, maghintay na lang tayo ulit kung kailan siya magpapakita sa atin. Tama kuya. Kapag may kulog at kidlat, mas malaki ang tsansa na makita natin siya uli. Yan ay kung magpapakita siya sa atin. Sa palagi ko naman kuya, kung talagang tayong pakay niya, magpapakita ulit siya sa atin. Sana nga, at nang malaman natin kung ano talaga ang rason ng pagpapakita niya. Basta kuya, wag na lang natin sabihin kay Lola. Oo, sige. Salamat kuya. Dahil sa kuryosidad ng magkapatid, itinatak nila sa kanilang isipan ang pakikipag-ugnayan sa lalaking diwata na si Ribong Linti. Inilihim nila sa kanilang Lola Pasiana ang tunay nilang pakay. Ilang minuto pa ang lumipas, lumapit sa kanila ang matanda. Ano na naman ang pinag-uusapan niyo ha? Bakit parang ang seryoso ng mga mukha ninyo? Ito po kasing si Lorenzo Lole. Gusto raw niyang makipaglaro sa isa naming kababata na madalas nang nangaaway sa amin. Kawawa naman kasi siya. Wala siyang kalaro at kaibigan. Ay nako, wag na ninyong problemahin yan. Basta, umiwas kayo sa gulo. Sakit lang ng ulo yung away-away na yan eh. Opo. Narinig mo yun Lorenzo ha. Wag na lang natin kaibiganin yun. Baka kung ano pa ang gawin sa atin, lalo na sa'yo. Oo, sige kuya. Hindi ko na rin siya kakausapin. At baka kung ano pa ang gawin niya. Ayan, mabuti yan. Palagi niyong alalahanin na hindi karuwagan ang umiwas sa gulo. Hindi rin sa lahat ng oras kailangan mong maging matapang. Mas pairalin ninyo ang utak kaysa sa bugso ng inyong damdamin, ha? Opo, Lola. Sige po, Lola. Lagi naming iisipin yun. O siya, mas maigi sigurong magpahinga na tayo. Maaga pa pala akong aalis bukas at mamamalengke ako. Sige po, Lola. Sandalit maglalatag lang ako ng banig. Lola, bilhan mo po ako ng panutsyang mani, ha? O sige, bilan ko na rin kayo ng tinapay bukas. Basta magpapakabait kayong dalawa, ha? Upo naman po, Lola. Mangako, magpapakabait po kami. Hindi ba, Kuya Bergado? Ha? Oo naman. Ay siya, mas maigi kung matulog na tayo at nang maaga tayong gigising bukas. Matulog kayo ha. Hindi ko bibilan ng pasalubong ang sino mang hindi matutulog na maaga. Dahil sa sinabi ng kanilang Lola Pasiana, nagkasundo sina Bergado at Lorenzo na matulog na lamang. Nahiga na silang tatlo. Subalit sa hindi malamang dahilan ni Lorenzo, hindi siya dinadalaw ng antok. Sa takot niyang baka hindi siya bibigyan ng pasalubong ng kanyang lola, nagpasya siyang magtalokbong na lang ng kumot. Pagkaraan pa ng ilang sandali, narinig na niya ang paghilik ng kanyang lola at maging ng kanyang kapatid. Bakit kaya hindi ako makatulog? Habang nakatalokbong, biglang kumulog at kumidlat ng malakas. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Lorenzo, ngunit naisip niya ang kanyang nakita sa labas ng kanilang bahay. Dahil dito, nagmatsyag siya sa paligid hanggang sa mas lalo pang naging madalas ang pagkulog at pagkidlat. Si Ribong Linti, baka magpapakita ulit siya. Bumangon si Lorenzo at marahang lumapit sa bintana. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang biglang magising si Bergado. Uy, saan ka pupunta? Kuya, inaan mo ang boses mo. Susubukan kong sumilip lang sa labas. Bakit naman?
Ano bang sisilipin mo dun? Ano ka ba naman kuya? Kumukulog at kumikidlat oh. Ano naman ngayon? Baka magpakita si Ribong Linti. Kaya halika na, subukan natin silipin sa labas. Oo sige, pero sandali lang baka magising si Lola at pagalitan niya tayo eh. Parehong lumapit sa bintana sina Lorenzo at Bergado. Hanggang sa mga panahong yon, kumukulog pa rin at kumikidlat. Malakas ang kutob ko na magpapakita sa atin si Ribong Linti. Paano mo naman nasabi, Lorenzo? Hindi kasi ako makatulog eh. Parang may dumidikta sa isipan ko na wag muna ako matulog. Sige nga, subukan natin hintayin kung talaga magpapakita yung diwata. Sige, pero wag tayong maingay Baka magising si Lola at magalit pa siya sa atin. Tapos, hindi pa niya tayo bibigyan ng pasalubong. O sige, alam ko naman na hindi niya tayo matitiis eh. Paniguradong bibilan niya pa rin tayo. Nasa kaligitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang kumulog at kumidlat ng ubod ng lakas. Parehong napasilip si Bergado at Lorenzo sa labas ng bintana at kinilabutan silang pareho nang makita nila sa labas ang diwata. Hindi nga ako nagkamali. Nagpakita nga siya. Ano kaya yung gagawin natin para makausap natin siya? Hindi ko rin alam eh. Ano kaya kung gisingin natin si Lola? Siya na lang kaya tanungin natin. Wag, tsak na magagalit siya. Ano kaya kung bumaba na lang tayo? Hindi kaya delikado para sa atin. Baka kung tamaan tayo ng kidlat. Hindi ko alam eh. Pero hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Ay naku, ikaw talaga Lorenzo. Paano kung matamaan tayo ng kidlat? Alam bang may mga namatay dahil dyan? Mabilis lang naman tayo kuya. Subukan lang natin. Kung wala tayong mapapala, edi pumasok ulit tayo. O sige na nga. Basta hindi tayo maaaring magtagal sa labas Magagalit talaga si Lola. Sige kuya. O sige, ako mauna at pumesto ka lang sa likuran ko. Huwag kang lalayo sa akin Bago tuluyang lumabas ang magkapatid, napalingon pa sila sa kanilang lola. Noong mawari nilang himbing pa rin ito sa kanyang pagtulog, marahan silang bumaba sa kanilang bahay. Saktong pagkalabas nila, biglang kumulog ng malakas. Hindi napigilan ni Lorenzo na mapahiyaw dahil doon. Uy, ano ka ba naman Lorenzo? Kalalaki mong tao Sige ka, baka magising si Lola. Sorry kuya, nabigla kasi ako Hindi na mauulit. Huwag ka masyadong lalayo sa akin. Teka, saan ba banda naroon si Ribong Linti? Diyan lang kuya Diyan siya nakatayo nung biglang kumidlat. Wala naman dyan Saan na kaya siya nagpunta? Ewan ko kuya, pero nakita ko siyang nakatayo dyan Napansin ko pa ngang nakatitig siya sa bahay natin. O sige, subukan nating libutin yung bakuran natin. Tsak na nandito pa yun. Sige kuya. Saktong pagkasimula nilang maglakad, biglang kumidlat ng napakaliwanag. Parehong napayuko ang magkapatid. At agad na natigilan nang makita nila ng harap-harapan ang itsura ng kanilang hinahanap. Yan na si Ribong Linti. Oo nga. Halika, subukan nating lapitan, kuya. Teka, sigurado ka ba? Baka kumapano tayo. Hindi, subukan lang natin, kuya. Kung mapanganib siya, edi tatakbo na lang tayo papasok sa bahay natin. Kahit na parehong nag-aalangan, napagpasya nilang magkapatid na lumapit sa kinatatayuan ng diwata. Patuloy pa rin ang pagkulog at pagkidlat. Ngunit parang naging baliwala yun sa kanila. Nung makita naman sila ni Ribong Linti, napangitito at itinon ng kaniyang pansin kina Bergado at Lorenzo. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Ngunit nung halos 3 dipa na lang ang layo nila sa kinaroroonan ni Ribong Linti, pareho silang natigilan at napalingon sa kanilang bahay. Bergado! Lorenzo! Nasaan ba kaya? Naku, si Lola. Ano nang gagawin natin, kuya? Tapusin na lang natin kung ano yung pakay natin dito at bumalik agad tayo sa loob. Kuya, wala na naman si Ribong Linti. Lorenzo! Bergado! Alam naman ninyong kumukulog at kumikidlat Bumalik kayo rito! Tayo na, galit na si Lola
Tsak napapaluin niya tayo. Mas mabuti pa nga kuya, pumasok na tayo. Ikaw kasi, hindi sana tayo lumabas, hindi tayo mapapagalitan ni Lola. Iwag na lang natin sabihin kung ano yung pakay natin kuya. O siya sige, sa ating dalawa, ako na naman ang pinakakawawa nito. Nagmadaling pumasok ang magkapatid sa loob ng kanilang bahay. Saktong pagpasok nila, nakatayo na si Lola Pasiana at nakabang sa kanilang dalawa. Ah, saan kayo nang galing? Hindi ba kayo nakikiramdam sa paligid ninyo? Kumikidlat to? Paano na lang kung tamaan kayo? Pasensya na po Lola. Ito kasing si Lorenzo natatakot daw na lumabas. Sorry Lola, hindi ko kasi mapigilan yung tiyan ko Biglang sumakit at parang gusto ko magbawas. Oo nga po, kaya sinamahan ko siya dun sa banyo natin sa labas. Huwag na po kayo mag-alala. Ligtas po naman kaming dalawa Oo na, sige. Bumalik na kayo sa inyong pagtulog. Teka, basa ang buhok ninyo. Patuyuin niyo na muna yan at magpalit na kayo ng damit ninyo. Walang pagdadalawang isip na sinunod ng dalawa ang kanilang lola. Pagkatapos nilang pahiran ng tuwalya ang kanilang buhok at ang matanto nilang natuyo na ito, nagpasya na silang mahiga uli. Sa susunod, huwag kayong lalabas kapag kumikidlat ha. Mahirap na at baka tamaan kayo. Ay sige na, matulog na ulit tayo. Maaga pa ako bukas. Tuluyan ang natulog sina Lorenzo, Bergado at Lola Pasiana. Sinubukang iwaglit ng magkapatid ang patungkol kay Ribong Linti. At sa kabutihang palad, pareho silang nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, Oh, baka hapon na ako makauwi ha. Nagsaing na ako at nakapagluto ng magiging ulam ninyo riyan. sige po Lola, mag-ingat po kayo ha. Masalubong namin Lola ha. O sige, basta mamaya manguha kayo ng panggatong natin pagkatapos niyang makipaglaro ha. Hindi natin alam kung kailan ulit uulan. Baka mawalan tayo ng panggatong. At wala tayong gagamitin sa pagluluto natin. Opo Lola, mangunguha po kami ni Lorenzo. Tama si Kuya Lola. Basta ang pasalubong namin ha. Ay nako, ikaw talaga. O siya, sige na, aalis na ako. Huwag kayo mag-aaway dito ha. Sinundan na lang nina Lorenzo at Bergado ng tingin ng kanilang lola. Nung wala na ito, nagkwentuhan silang dalawa patungkol sa nangyari nung nakaraang gabi. Kuya, hanggang ngayon, malakas pa rin yung kutob ko na may gustong sabihin sa atin yung diwatang yun. Ano ba yung magagawa natin? Mas maigi siguro kung pabayaan na lang natin siya. Mukha namang wala naman tayong mapapala sa kanya Ay nako, mas mabuti pa nga. Sundin na lang natin yung mga sinasabi ni Lola. Alam kong makabubuti yun sa atin Ko kasi kulit-kulit mo O sige kuya, tama ka. Mamaya tulungan mo akong manguha ng panggatong Baka mawili ka na naman sa pakikipaglaro. Hindi naman kuya, ilang oras lang ako makikipaglaro. Uuwi ka agad ako para matulungan kita. Mabuti naman kung ganon Lorenzo. Noon din, nagpasya na lamang ang magkapatid na mag-agahan. Dinamihan na ni Lorenzo ang kanyang pagkain para kahit hindi na siya makauwi para sa pananghalian ay busog pa rin siya. Pagkatapos nilang dalawa, nagpaalam siya sa kanyang kuya na makikipaglaro ito sa mga kababata niya. Si Bergado naman ay naiwan sa kanilang bahay at inabala na lang ang kanyang sarili sa paglilinis. Bandang 3:00 ng hapon na makauwi si Lorenzo. Ano kuya, tara na. Aba, ang akala ko doon ka na matutulog Buti naman at naalala mo pang umuwi. Si kuya naman, siyempre alam ko kasing mangunguha pa tayo ng panggatong Isa pa, baka hindi bigay ni Lola Pasiana yung pasalubong niya sa atin. Buti naman alam mo. O sige na, kumuha ka ng sombrero mo ron. Ako na lang ang magdadala ng itak na gagamitin natin. Sige kuya, sandali lang Bilisan mo. Maya-maya nandito na si Lola niyan Nagmadaling umalis si Lorenzo para kumuha ng kanyang sombrero. Pagkabalik niya, nagpasya na silang dalawa ni Bergado na umalis para manguha ng panggatong sa pinakamalapit na kagubatan. Noong matanaw na nila ang gubat, Kuya,
Parang kinakabahan ako. Ha? Bakit naman? Hindi ko alam eh. Parang may kung anong mangyayari. Ano ka ba naman? Huwag kang kabahan, Lorenzo. Kasama mo ko, no? Isa pa, magagalit sa atin si Lola kung di tayo mangunguha ng panggatong. Sige na nga kuya. Tayo na't baka abutan pa tayo ng dilim. O siya, tayo na. Huwag mo na kasing isipin yung takot mo. Maantala lang tayo eh. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad. Maging si Bergado nakaramdam na rin ng kakaiba. Subalit sa halip na pansinin yon, minabuti niyang isang tabi yun at magpatuloy na sa kanilang paglalakad. Nung makapasok na sila sa gubat, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Kuya, napansin mo ba yung napapansin ko? Oh, bakit? Ano ba napansin mo? Para kasing may kakaiba sa ihip ng hangin eh. Ewan ko lang bigla kasing umalinsangan yung paligid. Hayaan mo na. Baka kasi dahil yan sa init ng panahon. O baka palatandaan lang ito na uulan mamaya. Ibig sabihin lamang yan, kailangan natin bilisan yung pangunguha ng panggatong dito. Sige kuya, tayo na. Mas maigi siguro kung sa bandang gitna tayo manguha. Baka kasi maraming tuyong sanga doon. Napatango na lang si Bergado sa sinabi ng kanyang kapatid. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa tuluyan na silang makarating sa gitna ng gubat. Sisimulan na sana nilang dalawa ang pangunguha ng mga tuyong kahoy roon nang bigla silang natigilan. Dahil sa dagungdong na kanilang narinig. Magtatanong pa sana si Lorenzo sa kanyang kuya Bergado kung ano yon, ngunit, "Ha? Kuya, natatakot ako. Baka tamaan tayo ng kidlat." "Huwag kang matakot. Hindi tayo maano rito. Huwag kang, ha?" Hindi na naipagpatuloy ni Bergado ang nais niyang sabihin. Gawa ng biglang pagkidlat. Alam nilang dalawa na malapit lang yun sa kanila, kaya iginala nila ang kanilang paningin sa paligid. "Ha? Ang malaking puno! Tinamaan ng kidlat! Ayun oh!" "Oo nga kuya, halika, subukan nating lapitan." "Wag na! Baka mamaya kumapano pa tayo dyan eh." Sabi kasi ng kaibigan ko, may pangil daw ng kidlat kapag ganyan. Subukan natin kunin yung nasabing mutya. "Wag! Baka may masamang mangyari sa atin. Tingnan mo yung puno oh, nasusunog pa nga rin eh." "Pero kuya..." Hindi na nagawang makapagsalita ni Bergado sa kanyang kapatid. Pareho silang napapikit at napasigaw nang biglang may tumamang kidlat sa mismong harapan nila. Halos maihina si Lorenzo dulot ng matinding takot na kanyang nararamdaman. Saktong pagkamulat ng kanyang mga mata, mas lalo siyang nagulantang. Ikaw ba yung tinatawag nilang si Ribong Linti?" Oo, ako nga. Alam ko kung paano nyo nalaman ang aking pangalan. Pero hindi na mahalaga yon. Bakit po kayo nagpapakita sa amin? "Oo nga po, bakit nga ba?" Sapagkat may nais akong ibigay sa inyo. "Ano naman po yun?" Ito ang kambal na mutya ng kidlat. Wala akong ibang nakikitang karapat-dapat dito kung hindi kayong magkapatid lamang. Paano po ninyo nasabing kami yung karapat-dapat? Sapagkat kilala ko ang inyong lola. Simula pa nung bata siya ay nasubaybayan ko siya. Kaya alam kong mabubuti rin kayong mga bata. Kung ganun, makakilala kayo ni Lola? Hindi niya ako personal nakakilala. Pero simula pa lang nung bata siya ay madalas ko na siyang nakikita. Hindi nga lang ako makalapit dahil isang babayla ng kanyang ina. At alam kong labag sa aming batas ang makipag-ugnayan sa mga mortal. Bakit kayo nagpakita sa amin? At bakit kayo nakikipag-usap? Sapagkat kailangan. Narinig ko ang usapan ng mga sumasamba kay Asuang at mag-aasik sila ng lagim dito sa inyong bayan. Asuang? Sino yun? Si Asuang ang Diyos na mga gumagamit ng salamangka at maging na mga taong nagpapalit ng anyo para lang makapambiktima ng kanilang kapwa. Mga kumakain ng hilaw na dugo at karne. Mga lilintian at mga suwail sa utos ng pinakamataas na Diyos.
Mga aswang? Tama. Pagdating ng duyog, mababalot ng dilim ang paligid. Magkakaroon ng panahon ng mga aswang para sumugod sa kanayunan. Halos 3 beses silang mas malakas, kaya kailangan ko ang tulong ninyo. Paano po kami makakatulong? Itong mga pangil na ito ng kidlat ay magbibigay sa inyo ng kakaibang bilis. Hindi rin kayo basta-basta mabibiktima ng mga aswang sapagkat takot sila sa kidlat. Ang ibig niyo pong sabihin, lalabanan namin sila? Pero wala kaming alam sa pakikipaglaban eh. Ako ang bahala. Kaya ko kayong dalhin sa aming lugar upang turuan kung papaano makipaglaban. Naku, wag po. Tsak na pagagalitan kami ni Lola Pasiana niyan. Oo nga po, baka kung ano po magawa niya sa amin. Isa pa, wala siyang makakasama sa bahay kung dadalhin niyo kami sa inyo. Kung ganon, mamayang gabi, payagan niyo kung dalhin ang inyong kaluluwa sa mundo namin. Tuturuan ko kayong makipaglaban. Pero paano po kung hindi na kami makabalik? Paano kung hindi na kami magising? Huwag kayong matakot. Walang masamang mangyayari sa inyo. Ako ang bahala. Matututo po ba kami makipaglaban kung ang kaluluwa lang namin ang tuturuan? Oo naman, sapagkat ang kaluluwa ng tao ay karugtong ng kanyang pisikal na katawan. Ang sinumang kaluluwang natuto ay natuto rin ng kanyang katawan. Kung ganun, payag po ako maturuan ninyo. Hindi ako papayag na mag-aasik ng lagimang mga aswang dito sa lugar namin at wala lang kaming magawa. Mamayang gabi, bago kayo matulog, uminom kayo ng maraming tubig. Dahil tsak na uuhawin kayo sa inyong ensayo. Sige po. Eto, kunin na ninyo at itago. Huwag niyong ipakita at ipagbigay alam sa ibang tao ang mutyang ito. Kahit po kay Lola Pasiana? Oo. Alam kong magagalit siya kung malalaman niyang nakikipag-ugnayan ako sa inyo. Pero nais ko lang na maprotektahan ang inyong lugar. Marami-rami rin ang alagad ni Asuang. At kung hahayaan natin, baka maubos ang mga tao. Sige po, Libong Linti. Hindi namin sasabihin kay Lola yung patungkol sa mutyang ito. Pagkakuha ni na Lorenzo at Bergado ng mutya ng kidlat, pareho silang natigilan. Ramdam nilang dalawa ang daloy ng kakaibang enerhiya sa kanilang buong katawan. Magmula ngayon, hindi na kayo mga simpleng bata. Kayo ay alagad na rin ng kidlat. Magagamit ninyo ang mutyang yan. Hindi lamang para protektahan ng inyong mga sarili, kung hindi para na rin protektahan ng lola ninyo at maging ang buong bayan ninyo. Salamat po, Libong Linti. Ingatan namin ang mutyang ito. Dapat lang, dahil kapag nakuha yan ng mga aswang, tsak na magiging malakas sila. Pero akala ko po ba takot ang mga aswang sa kidlat? Oo, takot sila. Ngunit kapag nasa kanila na ang mutya ng kidlat, magagamit nila ito para mas palakasin ang kanilang sarili. Hindi na rin sila matatakot kapag ganon. Ako, kung ganun po, talagang kailangan namin palang ingatan to. Huwag kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat para maalagaan ang mutyang to. Mabuti naman kung ganon. O siya, mamayang gabi, ihiramin ko ang kaluluwa ninyo para makapag-insayo tayo. Sige po. Sa hindi inaasahan ni na Bergado at Lorenzo, biglang kumulog sa kakumidlat ng malakas. Napapikit silang dalawa dahil sa gulat. Pagdilat nila, pareho silang nagtaka dahil wala na sa kanilang harapan ang diwatang si Libong Linti. Ha? Ang bilis naman niyang nawala. Oo nga, marahil kasing bilis din siya ng kidlat. Anong gagawin natin sa mutya ng kidlat na ibinigay niya? Kuya, natatakot ako sa posibleng mangyari sa atin. Huwag kang matakot. Hindi ba sabi ni Libong Linti, poproteksyon na natin to? Pero paano kung dahil dito manganib tayo? Kung darating man ang araw na yan, lalaban tayo.
tuturuan naman tayo ni Ribong Linti, di ba? Pero nag-aalangan pa rin ako, kuya eh. Di ko alam kung makakaya ko. Basta, tibayan mo lang ang loob mo. Wala tayong magagawa. Sa atin ibinigay yung mutsang ito eh. At kaakibat nito yung responsibilidad na dapat nating gampanan. Kung ganun, kailangan natin mapaslang yung mga aswang na posibleng mag-aasik ng lagim sa lugar natin? Oo, kaya magpakatatag ka. Walang masamang mangyayari sa atin. Protektado tayo ng mutya natin at ni Ribong Linti. Sige kuya, pipilitin ko yung sarili ko na huwag matakot. Yan, ganyan nga. Palagi mong isaisip na kung lalaban man tayo sa mga aswang, para yun sa kaligtasan ni Lola Pasiana at ng iba pa nating kanayon. Dahil sa nangyari at sa pagkawili nila sa pakikipagkwentuhan sa isa't isa, hindi nila namalayan ng oras. Nagulat si Lorenzo at Bergado nang mawaring malapit ng dumilim ang paligid. Ala kuya, malapit ng dumilim. Tsak na pagagalitan tayo ni Lola Pasiana nito. O sige, bilisan na lang natin at takbuhin na lang natin ang pag-uwi. Ako na lang magdadala ng panggatong at ikaw, itong itak ko. Bilisan na natin. Sige kuya. Ito, ayos na to. Sandali lang at itatali ko muna itong mga panggatong. Iyang may buri, pwede na yan. O sige, sandali lang at kukuha ako. Ay, siya nga pala kuya. Tatakbo tayo pa uwi. Ingatan natin wag mawala yung mutsyang ibinigay sa atin ni Ribong Linti. Oo, siguraduhin mong hindi mo maiwawala yung sayo ha. At ganun din yung sa akin. Pagkakuha ni Bergado ng buri, agad niyang itinali ng maigpit ang panggatong na nakuha niya. Pagkatapos noon, tumakbo na sila palabas ng gubat. Naging mabilis din ang pagdilim ng paligid. At saktong paglabas nila sa kasukalan, halos hindi na nila makita ang kanilang daraanan. Kuya, natatakot ako. Baka kung anong nilalang yung makasagupan natin. Huwag ka matakot, Lorenzo. May hawak tayong mutya ng kidlat. At alam kong hindi tayo pababayaan ni Ribong Linti kung sakasakali man. Sige na, bilisan na natin para makauwi na tayo. Tsak na hinahanap na tayo ni Lola Pasiana eh. Sige kuya, ihanda ko na lang itong itak na hawak ko. Kung sakali mong may nilalang nahaharang sa atin. Mas mabuti pa nga, yan na lang ang gawin mo sa halip na makaramdam ka ng takot. Mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang paglalakad. Dahil medyo malayo pa ang kanilang bahay, minabuti nilang tumakbo na lamang. Sa hindi inaasahan, biglang nadapa si Lorenzo. Agad namang natigilan si Bergado. Uy, ano ka ba Lorenzo? Di ka kasi nag-iingat eh. May nakita kasi ako nilalang na mabilis na duman sa unahan natin. Hindi ko nga alam kung ano yun eh. Pero maitim siya. Ay nako, yan ang napapala mo dahil sa kakaisip mo ng kung ano-ano eh. Huwag mo nang isipin yun. Tumayo ka na dyan at baka pagalitan palalo tayo ni Lola Pasiana. Mabilis namang tumayo si Lorenzo at agad na napatakbo palapit sa kanyang kapatid. Oh, ayos ka lang ba? Baka nasugatan ka ha? Wala naman kuya. Buti nga hindi ako bumagsak sa itak na hawak ko eh. Kung nagkataon baka nasugatan talaga ako. Sa susunod kasi mag-iingat ka. Akin na nga yung itak. Baka madapaan mo pa yan sa susunod. Mahirap na. Oh, ito kuya oh. O sige na, mauna ka na at nang hindi ka matakot. Sige, pero kuya, alam kong hindi ako pinaglalaruan ng mga mata ko. Alam kong nakita ko. Paano mo naman makikita yun? Madilim ang paligid. Halos hindi na nga natin makita yung dinaraanan natin, di ba? Ewan ko nga ba, pero malinaw talagang nakita ko yung maitim na nilalang eh. Hindi kaya yun yung tinatawag nilang aswang? Ha? Aswang? Mukhang wala naman akong napansin na palatandaan nun ha. Wala nga akong naamoy na mabaho at malansa sa paligid. Pakiramdaman mo rin kasi. Basta may nakita ko, kuya. Mas maigi natin gawin, bilisan na lang natin ang pagtakbo. Pero mag-iingat ka ha, baka madapa ka na naman ulit. Oo kuya, magkukonsentrate na lang ako sa danadaanan natin. Buti naman kung ganun. Tayo na, parang nauulinigan ko na nga yung boses ni Lola Pasiana na nagagalit eh. Muli silang tumakbo pa uwi. Sa kabutihang palad, nakarating sila nang hindi na ulit nadapa si Lorenzo. Pagkarating nila roon, nakita nilang nakauwi na nga si Lola Pasiana. Nakatayo ito sa tapat ng pintuan at nakaabang sa kanila.
Saan na naman kayo nanggaling? Bakit ngayon lang kayo? Hindi ba ninyo alam na delikado ang panahon ngayon? Nanguha lang po kami ng panggatong, Lola. Nawili lang kami sa pakikipagkwentuhan sa isa't isa habang ginagawa yun. Kaya hindi na namin namalayan ng oras. Oo nga, Lola. Teka, bakit mo po nasabing delikado yung lugar natin ngayon? Sa kabilang baryo kasi natin. Basta, wag na ninyong alamin. Ano nga po yun, Lola? Sige na, Lola. Gusto namin malaman kung anong problema. Nako. Sige na nga. Baka ito rin ang maging rason para hindi na kayo gumala-gala. Sa kabilang baryo kasi natin, talamak ang patayan ng mga hayop. Mga hayop? Bakit po? Ano pong nangyari? May gumagalang aswang daw doon at ang mga hayop ang kanilang pinupunterya. Diyos ko, nakakatakot naman yan. Hindi naman siguro makakarating dito yun sa atin. Yan ang hindi natin alam. Kaya kayo, mag-iingat kayo. Baka hindi natin namamalayan nandito na pala yung aswang na yun sa baryo natin. Teka, ano po ba itsura ng aswang na yun, Lola? Maitim siyang nilalang, mabalahibo. Nagbabaga ang kanya mga mata. At isa pang palatandaan may kakaibang lansa siya. Ibig sabihin, kahit na anyong tao siya, malansa pa rin siya? Tama ka, Apo. Yan ang bagay na hindi may tatago ng mga aswang. Sobrang lansa nila na kahit ang bahay nila umaalingasaw. Teka, kung may timang nilalang, hindi kaya tama yung hinala natin, Lorenzo? Naalin, kuya? Hinala na ano? Parehong natigilan sila Lorenzo at Bergado. Napagtanto nilang hindi sana nila dapat sabihin sa kanilang lolang nakita ni Lorenzo dahil baka mag-alala ito sa kanila. Wala po, Lola. Kanina po kasi may nakita raw si Lorenzo na isang nilalang, may itim at mabilis kong gumalaw. Baka pusa lang naman yun, kuya. Sa bagay, masyado pa namang maaga para magkaroon ng aswang. Paniguradong pusa nga lang yun. Hay, kayong dalawa. Kung saan-saan na kayo nakakarating at kung anong oras na kayo nakakauwi. Mamaya, baka nagkukunwaring pusa lang yon. Mag-iingat kayong dalawa palagi, ha? Magmula mamayang gabi, kailangan na natin mag-antabay sa paligid para hindi tayo mabiktima ng buwisit na aswang na yon. Sige po, Lola. Sige po, Lola. Opo, mas maigi nga pong magmantay tayo sa paligid. Baka mamaya, hindi natin namamalayan na nandito na pala yung demonyong aswang na yon. Hindi bali, wala naman tayong alagang hayop Kahit na. Paano na lang kung maisipan ng aswang na yun kumain na lang ng tao? Kapag nangyari yan, hindi lang mga hayop ang mga nganib, pati tayo mga tao. Ay nako, nag-aalala kong baka kung ano na mangyari sa inyo at hindi ko man lang kayo maipagtanggol. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Ako po ang bahala at alam kong aalalayan naman ako ni Lorenzo. Huwag na kayo matakot. O nga pula, kaya namin protektahan ka laban sa mga aswang na yon. At paano naman kayo nakakasiguro na kaya nyo akong protektahan, Aber? Ano bang alam nyo sa pakikipaglaban? Basta, Lola, kami na ang bahala ni Lorenzo, hindi ba? Oo nga, Lola. Basta, magtiwala ka lang sa amin at gagawin namin ang lahat para maprotektahan ka. Sus, nagmamayabang tong magkapatid na ito. Huwag na kayo magtapang-tapangan, ha? Basta, ang kailangan nating gawin, magdasal ng taimtim. Idalangin natin ang ating kaligtasan. Sige po, pero kung magkataon na kailanganin namin kayong protektahan at kung manganib man ang nayo natin, hindi kami magdadalawang isip na labanan ng mga aswang na yon. Tama si Kuya, Lola. Basta, kailangan mo lang po na magtiwala sa aming dalawa. Hindi ka naming bibiguin. Oo na, sige na. At kumain na lang tayo ng hapunan. Kailangan nating agahan ng pagkain para pagpatak ng alas 6 nakahiga na tayo. Sige po, Lola Pasiana. Dinala na lang ni Bergado ang mga nakuha niyang panggatong sa kanilang kusina. Naghain na rin si Lola Pasiana ng kanilang magiging hapunan. Habang kumakain, napagkwentuhan nila ang patungkol sa pananalasa ng aswang sa kanilang karatig baryo. Lola, paano kung nandito na rin sa baryo natin yung mga aswang? Anong dapat nating gawin?
isara na lang natin ang ating mga bintana ng maigi para hindi sila makakapasok. Magdasal na rin tayo ng taimtim para maging protektado tayo mula sa mga kampo ng kadiliman. Pero paano po kung mga dasal natin hindi maging epektibo? Ano yung hakbang na pwede natin gawin? Di, labanan na natin yung mga aswang. Kaya naman natin siya, hindi ba? Meron naman tayong... Ano yan? Anong meron kayo? Meron ba kayong hindi sinasabi sa akin? Wala po, Lola. Ang ibig sabihin ni Kuya, meron naman tayong mga itak. Pwede naman nating magamit yun laban sa mga aswang, di ba? Oo, tama si Lorenzo, Lola. Isa pa, malaki na ako at kaya ko nang lumaban sa mga ganong nilalang. Paano itong kapatid mo? Hindi pa niya kaya lumaban. Masyado pa siyang bata. Kaya ko na po, Lola. Kung kinakailangan po na lumaban ako para lang maprotektahan kayo, gagawin ko ng walang pagdadalawang isip. Tama si Lorenzo, Lola. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin para sa inyo. Sus! Kayong dalawa talaga, oh. Teka, may nakalimutan pala ako. Ang pasalubong namin ni Kuya. O di ba? Sabi ko naman sa iyo hindi tayo malilimutan ni Lola Pasiana Binila niya tayo ng pasalubong. Abay, oo naman. Mahal ko kayong dalawa At hindi ako magdadalawang isip na bilhan kayo ng pasalubong. Basta, magpapakabait kayo, ha? Ito ang para sa iyo, Lorenzo. At ito naman ang para sa iyo, Bergado. Opo, Lola. Maraming salamat po, ha? Maraming salamat, La. Basta, huwag kayong maging pasaway. Huwag na rin kayong lalabas ng bahay natin kapag gabi na. Mahirap na't baka makasagupa pa ninyo yung aswang. Opo, Lola. Masusunod po. Natuwa ang magkapatid sa ibinigay sa kanila ng kanilang lola. Nakatitigan na lamang silang dalawa nang maisip nilang baka nakakahalata na si Lola Pasiana sa kakaiba nilang ikinikilos. Lola, tungkol po pala kay Ribong Linti, ano po ba yung kakayahan niya? Nagpakita na ba siya sa inyo? Ha? Ang diwatang yon? Hindi ko pa siya nakita. Pero malakas ang kutob ko na palagi siyang nariyan sa paligid. Ayaw kasi sa lola ko na isang punong babaylan. May gusto sa akin ang diwatang yon. Subalit dahil sa proteksyong taglay ko sa aking katawan, hindi siya makakalapit. Proteksyon? Ibig sabihin, may mutya po kayo at anting-anting, Lola? Lola, meron po ba? Oo, meron ako. At bago ko pa man makuha ang mutya ng ngipin ng kidlat, naririto na sa akin yon. May isang mutyang nakabaon sa katawan ko na naging rason para maging malakas ako at hindi madaling dapuan ng sakit. Hindi rin nakakalapit sa akin ng basta-basta mga masasamang elemento. Ngipin po ng kidlat? Hindi po ba yung kaloob ni Ribong Linti? Hindi ko alam Teka, bakit ba bigla kayong naging interesado sa diwatang yon? Ano ba nakain yung dalawa? Wala po. Hindi lang po kasi kami makapaniwala na may mga ganong diwata pala sa dati niyong tribo, Lola. Ibig sabihin po ba niyan, Lola, hindi kayo malalapitan ng mga aswang? Hindi sa lahat ng pagkakataon. May mga aswang na mas mataas ang uri na kayang lumapit sa akin. Pero bibihira lang ang mga ganoon mga apo. Nagamit na po ba ninyo yan, Lola? Ay maraming beses na. At minsan na akong nagkaroon ng kalamang 3 aswang. Pero lahat sila natalo ko. Itak lang noon ang aking armas pero lahat sila namatay. Grabe, ang angas niyo pala, Lola. Kaya kayo, huwag kayo magpapadalos-dalos. Kung hindi pa kayo handa na labanan ng mga aswang, mas maiging magtago na lang kayo. Baka kung mapahamak pa kayo. Opo, Lola, masusunod po. Dahil napatagal na ang kanilang usapan, sinita na sila ni Lola Pasiana. Minabuti nilang tapusin na lamang ang kanilang pagkain at ang nagawa na nila yon, napagpasya nilang 3 na maglatag kagad ng banig. Bago pa man sila makahiga, sinigurado na muna nila na nakasara ng maayos ang bintana at maging ang mga pintuan ng kanilang bahay. Matulog na tayo para maaga tayo magising bukas, ha?
Opo, Lola. Bukas na lang po namin kakainin tong pasalubong ninyo. Ay mas maigi pa nga. Busog na kayo't baka kung bangungutin pa kayo kung kakainin pa ninyo yan. Nahiga silang tatlo. Si Lola Pasiana ang malapit sa dingding at magkatabi naman ang magkapatid na Lorenzo at Bergado. Pagkalapat ng likod na matanda sa banig, agad itong napahilik. Kaya napagtanto ng dalawa na nakatulog na ito. Kuya, hindi ba ngayon tayo tuturuan ni Ribong Linti? Oo, kaya matulog na tayo at ang maihanda na natin ang kaluluwa natin. Natatakot ako, kuya eh. Huwag kang matakot. Magtiwala ka sa kanya, kagaya ng pagtitiwala niya sa atin. Sa bagay, binagyan nga niya tayo ng ngipin ng kidlat eh. O sige na, matutulog na ako. Matulog ka na rin. Tuluyan ang natulog ang magkapatid. Pagkaraan lang ng ilang oras, nakaramdam sila ng kakaiba. Parang nagbago ang kanilang paligid. Kaya iminulat nila ang kanilang mga mata. Ganun na lang ang kanilang gulat nang mapagtantong kasama na nila ang diwatang si Ribong Linti. Iginala nila ang kanilang paningin at wala silang nakita kung hindi mga ulap na kulay puti. Nakita rin nilang may hawak na sibat ang diwata at ito'y hugis kidlat. Nandito na kayo sa bandang ilalim ng ibabaw noon. Ang kasunod nito ay mundo ng mga kaluluwa. Kung ganun, nananaginip kami? Hindi lamang kayo nananaginip. Ang kaluluwa nyo ay naglakbay patungo rito. Pero huwag kayong mag-alala. Ibabalik ko kayo kapag naging biyasa na kayong dalawa. Kung ganun po, kailangan na nating simulan. Nagsisimula ng manalasa ang mga aswang sa lugar namin eh. Kung mananatili kami rito ng ilang araw, baka kung anong mangyari kay Lola Pasiana. Wala kayong dapat na ipag-alala sa kanya. Matagal ko na siyang pinagkalooban ng mutya ko at ramdam kong tinatago pa rin niya yon. Ibig niyong sabihin, sa inyo po galing yung mutya ng kidlat ni Lola? Pero bakit hindi kanya nakita nung ibinigay mo yun sa kanya? Dahil hindi ako maaring lumapit sa kanya. May kung anong meron siyang maaring magdala ng panganib sa akin kung lalapit ako sa kanya. Kaya pala, hindi mo ibinigay sa kanya ng direkta yung mutya. Pabayaan na lang natin yun. Ang mahalaga, kailangan nating matutong makipaglaban. Tama ang kapatid mo. Kayong dalawa ang pag-asa ng inyong bayan. Ikaw Bergado, ikaw Lorenzo, magiging magiting kayong tagapagtanggol. Kung ganun po, pwede na natin simulan yung pag-iinsayo natin. Nakahanda na po kami ni Lorenzo. Dahil sa sinabi ni Bergado na nakahanda na siyang mag-insayo, nagpasya na ang diwata na turuan ng dalawang magkapatid kung paano makipaglaban. Binigyan niya rin ng mga ito ng sibat na kawangis ng hawak niya. Ang sibat na yan ay may sakidlat. Kapag ginamit nyo yan sa mga aswang, magagawa nyong mapatay sila nang hindi nila namamalayan. Paano po kung maagaw ng aswang yung sibat? Hindi nila maaagaw yan. Maaari niyong ikubli ang sibat at uusa lang kayo ng dasal para tawagin ito. Lalapit ito sa inyo sa anyong kidlat. Baka po kung anong mangyari sa amin kung aawakan namin yan. Walang mangyayaring masama sa inyo. Ituring ninyo yang alaga at aalagaan din niya kayo. Huwag kayong mangambaryan. Sige, subukan niyong gamitin yan. Sinubukan ni Lorenzo at Bergado makipaglaban sa isa't isa gamit lang ang sibat ni Ribong Linti. Pareho silang namangha sa taglay nitong lakas dahil kita nila ang kuryenteng dumadaloy dito. Walang masamang mangyayari sa inyo dahil pareho kayong may hawak niyan. Subalit kapag ginamit niyo yan sa normal na tao o sa mga masasamang elemento, magugulat kayo sa bagsik niyan. Sasabog ang sinumang tatamaan ng sibat. Kung ganun, magagamit namin to laban sa mga aswang. Maraming salamat po, Ribong Linti. Walang anuman. Sige, ipagpatuloy ninyo ang pag-iensayo. Kailangan matapos nyo yan agad bago pa mag-umaga. Parehong napatango ang magkapatid sa diwata.
Nagpatuloy sila sa kanilang pag-ensayo at hindi nagsawa si Ribong Linti na turuan silang dalawa. Nung lumaon, sinabi ng diwata na sapat na ang kanilang kaalaman para magapi ang mga aswang na posibleng manalasa sa kanilang nayon. Maaari na kayong umuwi. Kaya na ninyong matalo ang mga aswang. Huwag kayong mangamba. Kapag nalaman kong nasa alanganin kayo, hindi ako magdadalawang isip na tulungan kayong dalawa. Maraming salamat po, Ribong Linti. Pero paano po yung gagawin namin para makabalik? Isipin lamang ninyo ang inyong katawan at unti-unti kayong makakabalik sa inyong pisikal na katawan. Pero madadala ba namin yung sibat na ito? Baka kasi makita ni Lola Pasiana at pagalitan niya kami. Tsak na magugulat siya kung makikita niya na meron kaming sibat. Huwag kayong mag-alala. Babalik kayo sa katawan nyo nang hindi dala ang sibat. Uusalin lang ninyo ang dasal na panawag at tsak na lalapit yun sa inyo. Sige po, maraming salamat po. Handa na ba kayo? Opo, handa na kaming bumalik sa katawan namin. Sinunod ng dalawa ang sinabi ng diwata sa kanila. Ngunit bago yon, itinuro ni Ribong Linti sa kanila ang panawag sa sibat. Pagkatapos noon, inisip nila ang kanilang mga katawan at unti-unti silang nakaramdam ng kakaibang manhid. Pagkaraan lang ng ilang sandali, nakabalik na sila. Dahil sa kanilang antok, hindi na sila nakapagkwentuhan at tuluyan na silang nakatulog. Kinabukasan, Ay, kayong dalawa, gumising na kayo, anong oras na? Ano ba, inaantok pa ako, Lola. Ako rin po, pwede bang mamaya na lang kami gumising? Aba, hindi pwede, no? Hindi naman kayo mga asindero at asindera. Hala, gumising na kayo, tulungan ninyo ako. Ano po bang gagawin namin, Lola? Maglalako tayo ng gulay sa kabilang baryo. Ayan, tanghali na kasi kayo nagising eh. Nakapamitas na ako ng gulay na ilalako natin, Sige po, sandali lang po. Basta, pagkabalik natin mamaya, matutulog ulit ako, Lola. Oo na. Basta tulungan niyo ako mailako ang mga gulay. Kailangan natin ng pambili ng bigas. kahit na parehong inaantok ang magkapatid, wala silang nagawa kundi ang bumangon para tulungan ang kanilang lola. Nagilamos na lang sila. Kumain ng agahan saka sumama sa matanda sa pagpunta sa kabilang baryo nila. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang sinabi ni Lola Pasiana sa kanila na ang baryong kanilang pupuntahan ay ang nayo na sinugod ng mga aswang. Kailangan natin mag-ingat doon. Baka aswang kasi ang makakasalamuhan natin. Bakit doon po tayo maglalako ng gulay? Hindi ba delikado para sa atin yung lugar na yon? Oo nga po, Lola. Marami namang baryong pwede natin puntahan Maglalako tayo ng gulay roon at susubukan din natin alamin ang kalagayan ng naturang baryo. Malay natin, baka doon pa tayo makasagap ng balita patungkol sa mga aswang. Paano naman kung aswang pala yung makasalamuhan natin doon? Baka kung anong gawin sa atin doon, Lola. Huwag kayong mag-alala, akong bahala. Hindi ako papayag na may gawing masama sa inyo mga aswang. Huwag lang siyang magkamali, lalabanan namin siya ni Kuya. Tama na yan. Ang mas maigi pa, bilisan natin ang paglalakad. Pagkarating natin sa baryong yon, magtatanong-tanong tayo patungkol sa mga aswang. Nang sa ganun makapaganda tayo sa kanilang pag-atake. Sige po, Lola. Mas mabuti nga yun para hindi tayo malagay sa alanganin. Habang naglalakad, nakaramdam ng kakaibang kabasi na Lorenzo at Bergado. Alam nilang may mali sa kanilang pupuntahan. Kaya nagpasya silang ihanda ang kanilang sarili. Pagkarating nila roon, naglako agad sila ng mga gulay na paninda nila. Ang kanilang lola naman ay nagtanong-tanong sa mga kakilala niya patungkol sa mga aswang. May iilan sa kanila ang sumagot, pero halos lahat ay naging tikom ang bibig. Sa kabutihang palad naman, naubos ang kanilang paninda bago pa man dumating ang hapon. Buti naman naubos na yung paninda nating gulay. Makakauwi na tayo at makakabalik ako sa pagtulog. Ay salamat naman sa Diyos. Sige na, tumuwi na tayo.
Dadaan na lang ako sa tindahan nasa baryo natin at doon na lang ako bibili ng bigas. Teka, Lola, wala ba kayong nararamdamang kakaiba? Parang may mga matang nakamasid sa atin ah. Oo, kanina ko pa nga nararamdaman yan eh. Saan kaya naroon yung mga taong nakatitig sa atin? Eh, pabayaan na lang natin yan. Bilisan na lang natin ang paglalakad para makauwi na tayo. Maglalaba pa ako kung meron akong oras eh. Pero Lola, meron talaga eh. Nararamdaman ko at nararamdaman din ni Kuya. Tsak na may nakamasid sa atin. Muling sinita na matanda ang dalawa niyang apo. Sinabihan niya ang mga ito na baka guni-guni lang nila ang kanilang nararamdaman. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang hindi nila inaasahan ay merong papasalubong sa kanila na dalawang lalaki. Nakahubad ang mga ito ng kanilang damit at may hawak silang mga itak. Lola, bakit ba ang balasik ng kanilang pagtitig sa atin? Ano ba yung kasalanan natin sa kanila? Hindi ko rin alam. Ihanda na lang ninyo inyong sarili sa kung ano mang posibleng mangyari ngayon. Hanggat maaari, umiwas tayo sa gulo. Ayan na sila. Ilang di pa na lang nandito na yung dalawang lalaki. Akong bahala. Huwag niyong ipakitang natatakot kayo. Sige po, Lola. Naglakad si Lola Pasya na patungo sa unahan ng dalawa niyang apo. Tinitigan niya ang dalawang lalaki at nang makita ng mga ito ang matanda, napangisi silang dalawa. May problema ba? Bakit parang kami yata ang pakay ninyo? Meron talaga. Hindi na sana kayo nagpunta rito. Ang lakas ng loob nyo eh. Sino kayo para mangimasok sa problema ng baryong ito? Ano bang ibig niyong sabihin? Kayong tatlo, alam naming may iba kayong pakay. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik. Nandito kami para maglako ng gulay. Wala kaming ginagawang masama. Wala sa ngayon. Ang akala nyo, hindi namin alam na nag-uusisa kayo patungkol sa mga aswang na nananalasa dito sa baryo? Bakit? Mga aswang ba kayong dalawa? Napangisi na lang sina Claudio at Maximo. Napakuyumpa si Claudio at mabalasik na tumiti kay Bergado. Magdaan-daan ka sa pananalita mo ha. Hindi mo alam kung sino ang iyong kinakalaban. Hindi mo rin alam kung anong kaya namin gawin. Tama na yan. Umalis na lang kayong tatlo dito sa baryo namin para wala ng gulo. Bakit parang may kung ano kayong tinatago? Hindi kaya kayo mga aswang na nananalasa rito? Tama na yan, Apo. Tayo na. Umuwi na tayo. Wala tayong laban sa kanila. Sa oras na meron kayong ginawa rito at kung lalagana pa ang paghasik ng lagim ng mga aswang, babalikan namin kayo tuubusin. Napangisi na rin si Maximo dahil sa sinabi ni Bergado. Napatitig ito sa kanyang kasama at napailing. Noong mga panahong yon, sumipol siya ng malakas. Ilang sandali lang, nakarinig sila ng mga kaluskos na papalapit sa kanilang pwesto. Nung mapalingon ng tatlo, nakita nilang may mga taong papalapit sa kanila. Parang wala sila sa ayos at tila wala rin sa katinoan. Tama si Bergado. Mga aswang kayo. Huwag lang kayo magkakamaling saktan kami. Hindi nyo alam kung sino ang kalaban ninyo. Baka magsisi kayo. Mas lalong wala kayong alam sa maaari namin gawin sa inyo. Magpasalamat kayo at hindi ba tuluyang dumidilim. Kung nagkataon, hindi na kayo makakalabas dito ng buhay. Bakit? Tuwing gabi lang ba kayo merong kakayahan na saktan kami? Ang ihina pala ninyo. Mga mahihina, umuwi na lang kayo at pabayaan na kaming makalis. Hahayaan namin kayo sa ngayon. Pero kapag nakialam kayo, titiyakin namin na wala kami ititirang buhay sa inyong tatlo. Siguraduhin lang ninyo na mapapatay nyo kami. Dahil kung hindi, at kung mabigo kayo, isa sa amin ang gaganti at lilipunin kayong lahat. Sige, umuwi na kahit iligtas nyo mga sarili ninyo. Darating ang araw at makakasagupa rin namin kayo. At kapag dumating ang oras na yon, sisiguraduhin naming mauubos kayo. At sasakupin din namin ang baryo ninyo. Sige, magsiuwi na kayo.
pababayaan na namin kayong makalis. Huwag din kayo magkakamaling umapak sa baryo namin ng kahit na anong oras. Kayo ang hindi makakalabas ng buhay. Pangising umalis sila Claudio at Maximo. Ilang beses pa silang napalingong kina Bergado, pero hindi na rin sila muling lumapit dito. Nung medyo malayo na ang dalawang lalaki, napatitig na rin silang tatlo sa ibang kasama ng mga ito. Nakita nilang nakangisi sila at ang iba sa kanila ay naglalaway na parang nasasabik. Tayo na. Kailangan natin makauwi kaagad sa bahay. Bakit naman po, Lola? Teka, hindi mo po ba nakita na parang may kakaiba sa kanila? Parang mga asong nababaliw ang kanilang itsura. Ang iba sa kanila naglalaway pa. Pabayaan na ninyo. Ang mahalaga ay walang masamang nangyari sa atin. Subukan lang nila. Kala siguro nila hindi tayo lalaban sa kanila. Oo nga. Baka matakot lang sila kung malaman nila kung ano ang kaya natin gawin. Kailangan na natin maghanda. Baka mamayang gabi o sa susunod, susugurin nila tayo. Pero may mga kanayo naman tayong handang lumaban sa kanila kung sakali, di ba? Tsak na merong tutulong sa atin. Oo nga, kuya. Baka magsisi lang sila kung maubos natin ang lahi nila. Huwag niyong malitin ang mga kayang gawin ng mga aswang na yon. Mga traidor sila at hindi natin alam kung kailan sila aatake. Ang kailangan natin gawin, maganda. Ihanda natin ang ating sarili para maprotektaan natin ang isa't isa at maging ang iba pa nating mga kanayon. Hindi tayo dapat tumulad sa nayon kung saan tayo naglako ng gulay. Naging mahina sila at marahil pinairal nila yung takot. Kaya sinakop sila ng mga aswang. At wala silang nagawa kung hindi ang sumailalim sa kapangyarihan ng mga yun. Subukan lang nilang pumunta sa baryo natin. Ako ang una nilang makakalaban. Pero matanda na po kayo, Lola. Baka hindi na po ninyo kayanin eh. Oo nga po, Lola. Mahina na kayo. Hayaan nyo na kami ni Kuya ang umarap sa mga aswang na yun. Labot sila sa amin. May mutya akong tangan at alam kong kaya ko pang lumaban sa mga aswang na yon. Hindi ako natatakot sa kagaya nila. Kung ganun, tutulungan ka namin, Lola. Hindi kami papayag na pati ang nayon natin masakop ng mga aswang. Kailangan pangalagahan natin ang baryo natin laban sa mga nilalang na yun, Lola. Ay wala silang karapatang umapak sa baryo natin, na? Tayo na, Lola. Umuwi na tayo at nang mayanda natin yung mga itak natin. Mamayang gabi, magbabantay ako sa paligid para malaman natin kung may paparating na mga aswang. Ako rin. Sasamahan kita, kuya. Sige na. Kalimutan na muna natin ang nangyari. Umuwi na tayo at nang makapaghanda. Kapag dumating ang dilim, tsak na marami ang posibleng mangyari. Basta, kailangan natin maganda. Baka sa oras na tulog tayo, diyan sila atake. Tama si kuya. Nagmadaling umuwi ang tatlo. Pagkarating nila sa kanilang baryo, ibinalita nila sa mga kanayon nilang nakakasalubong nila ang patungkol sa naging komprontasyon nila sa dalawang lalaki. Napag-alaman nila na ang dalawang lalaking yun pala ay mga aswang nga. Tama ang hinala natin na silang sumakop sa kabilang baryo. Siguradong tayo ang susunod nila. Subukan lang nila. Buong baryo makakalaban nila kung sakali. Upang makapaganda ang mga tao, nagpasya silang tatlo na isa-isang puntahan ng mga kabahayan sa kanilang baryo. Sinabi nila ang patungkol sa posibleng banta ng mga aswang, kaya kinakailangan nilang maganda. Sumang-ayon naman ang mga tao na magbabantay sila sa kanilang paligid. Nung makauwi na sila, ako na pong bahala mag-asa ng mga itak natin. Sige kuya, sasama na lang ako kay Lola sa pangunguha ng kawayan. Mas mabuti pa nga, ilalagay natin ang kawayan na may matutulis na dulo sa ating mga bintana at pintuan. Nang sa ganun hindi makapasok ang mga aswang. Kailangan din natin siguraduhin walang sasampa sa bubong natin. Sige kuya, magsasaboy ako sa bubong natin ng pinaghalong asin, abot, bigas. Mas maigi yan. Tsak na hindi makakasampa ang aswang at kung lalapag man sila sa bubong, tsak na mangangati mga katawan nila. Sige po,
Pupunta na ako sa kusina at nang mahasa ko na yung mga itak natin. Aalis na rin kami ngayon ni Lola, kuya. Mag-ingat ka rito, Bergado, ha? Mabilis lang naman kami at baka abutan kami ng dilim. Sige po, Lola. Mag-iingat din po kayo. Sandali, kukuha lang ako ng itak. Pagbalik ni Lorenzo, umalis na silang dalawa ni Lola Pasiana. Samantala, naiwan naman si Bergado na mag-isa sa kanilang bahay. Habang naghahasa siya ng itak, sa hindi niya malamang dahilan ay nakaramdam siya ng kakaibang init. Alam niyang may kakaiba dahil yun din ang nararamdaman niya noong papalapit na sa kanila ang dalawang lalaking walang damit. Ano kayang ibig sabihin nito? Hindi kaya may umaaligid na aswang? Saglit siyang tumigil sa kanyang ginagawa upang sumilip sa labas. Saktong pagkasilip niya, nakita niya ang isang matandang naglalakad habang panay ang lingon sa kanilang bahay. Sinipat niyang maigi yon at napagtanto niyang ito nga ang dahilan kung bakit nagiinit ang kanyang pakiramdam. Sinubukan niyang huwag nang intindihin ng matanda at ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahasa ng kanyang itak. Subalit, pagkaraan lang ng ilang sandali, nakarinig siya ng malakas na kalubog sa dingding nila. Nung tingnan niya yon, napailing na lang si Bergado nang makitang kinakalubog pala ng matanda ang dingding at parang galit na galit ito. Ano bang problema niyo, Lo? Wala. Huwag kang mag-aasa ng itak mo habang naririto ako. Baka hindi ako makapagtimpi. Ano bang ibig mong sabihin? Teka, hindi ba ikaw yung isa sa mga lalaki na kakumpronta namin? Oh, bakit? Masama ba kung pumarito ako? Ano bang pakay mo dito? At parang kanina lang nasa kabilang baryo ka. Wala ka na roon. Kung ano man ang pakay ko rito, akin na lang yon. Huwag ka lang magkakamali. Napagsabihan na namin ng bombaryo at kung magkakamali kayo ng galaw, patay kayong lahat. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, binata. Baka pagsisihan mo yung balang araw. Dahil naisip ni Bergado na nagbabanta matanda, nagpasya siyang bumaba. Hawak niya ang bagong hasang itak niya. Nung makababa siya, mabalasik na nakatitig ang matanda sa kanya. Ang lakas ng loob mong magbanta sa akin? Bakit? Inakala mo bang kaya mo ko? Ano yung pinagmamalaki mo? Ang mutsyang ibinigay sa iyo ng diwata? Ni hindi mo nga yung pinaghirapan. Wala kang pakialam. Kung ayaw mo may mangyaring masama sa'yo, umalis ka na rito. Huwag kang magkakamaling umatake rito dahil nakahanda na kaming lahat sa inyo. Kahit na buong bayan pa kayo, kapag kami ang umatake, titiyakin naming mauubos kayo. Diyan ka nagkakamali. Hindi kami papayag na mangyari yan. Tingnan na lang natin kung ano ang magagawa ninyo kung naririyan na kayo sa sitwasyon. Huwag lang kayo magkakamali dahil uubusin namin kayo. Bakit? Kaya mo bang kalabanin ako? Unang titig ko sa'yo, alam kong mahina ka. Hindi mo ba alam kung ano ang kaya ko? Nung mga panahong yon, napanghisi ang matanda. Nung makita niyang aatake sa kanya ang matanda, nagpasya si Bergado na tagain ang matanda. Subalit, naging mabilis ang kanyang paggalaw at naiwasan niya ang pag-atake ng binata. Madalos-dalos ka sa iyong mga akbang. Yan ang magiging kamatayan mo. Tingnan na lang natin. Itong dapat sa'yo. Pagkawikan ni Bergado, muli niyang sinugod ang matanda. Naging mabilis ang kanyang paggalaw kaya hindi agad nakaiwas si Maximo. Ilang beses niya itong nataga. Subalit dahil hindi niya gaanong pinwersahan yon, naging mababaw lang ang sugat na matanda. Nung mapagtanto naman ito na may angking kakaibang bilis si Bergado, nagmadali siyang umalis upang hindi na siya muling matagapan ng binata. Umanda ka! Darating ka rin sa puntong manghihina ka at mapapatay kita! Ako mismo ang dudukot sa puso at tatay mo! Kakainin ko yan sa harapan ng lola mo at ng kapatid mo! Tinanaw na lang ni Bergado matanda habang nagmamadaling umalis. Hindi na nakalingon yun sa kanya.
Kaya napangisi na lang siya at minabuting bumalik sa loob ng kanilang bahay. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahasa ng itak. Sakto namang pagkatapos niya, dumating na ang kanyang kapatid at lola. Anong nangyari dito? Parang may sira ang ating dingding. May matanda rito kanina na nagwala. Kinalampag niya yung dingding. Matanda? Sinong matanda naman ang gagawa niyan? Yung matandang kasama ng isang lalaki kanina. Hindi ko nga alam kung paano siya nakarating dito eh. Bigla na lang siyang dumating. Pero bigla lang ding nakaalis. Anong ginawa mo? Sinubukan ko siyang kumprontahin. Nagbanta siya sa akin kaya sinubukan ko siyang tagayin nitong itak. Diyos ko, Bergado. Paano na lang kung napatay mo yon? Hindi ako magsisisi, Lola. Ang matandang yun ay isang aswang. At kita ko sa mga mata niya, may masama siyang hangarin. Sige na, tulungan ko na kayo sa paghahanda niyang kawayan. Kung ganun, hindi na birutong nangyayari. Kailangan natin talaga maganda. Hindi dapat magtagumpay ang mga aswang sa kanilang gusto. Nagtulong-tulong silang tatlo para ihanda ang mga kawayan. Pinatulis nila ang dulo nun saka inilagay sa posibleng daanan ng mga aswang. Kinagabihan, pagkatapos nilang magapunan, nagpasya silang tatlo na mahigana. Hindi na muna sila natulog at nagbantay sila sa paligid. Sa kabutihang palad, walang aswang na umatake sa kanila. Gayunpaman, hindi sila nakampante. Ilang araw rin silang hindi nakatulog ng maayos para lang magbantay sa paligid hanggang sa dumating ang isang gabi na bilog ang buwan. Kabilugan pala ng buwan ngayon. Kailangan natin magbantay sa paligid. Baka ngayon aatake mga aswang. Teka po, tingnan niyo yung buwan oh. Baka ngayon ang gabi na makakaroon ng duyog. Sige, sandalit baka totoong sinasabi ko. Hindi kaya yan yung sinasabi ni... Nino, sino may sabi at ano ang kanyang sinabi? Wala po, Lola. May nakapagsabi kasi sa amin na kapag magkakaroon ng duyog, mas magiging malakas ang mga aswang. Makakaroon sila ng pagkakataon para sugurin ng baryo natin. Diyos ko po, wag naman sana. Teka po, may naririnig ako. Lahat sila ay natigilan nang biglang umalulong ang mga aso sa kanilang baryo. Nagmatsyag sila sa kanilang paligid at nalaman nila na may mga mabibilis na yabag na parang papalapit sa kanilang nayon. Ang mga aswang, tsak na marami sila. Kailangan natin maganda. Hala sige, kunin niyo ang inyong mga itak. Sige po, Lola. Ako nang bahala magbantay sa tapat ng bahay natin. Kayo namang dalawa ay sa likuran. Kailangan walang aswang na makalapit sa atin. Ayan na, may naririnig na akong kaguluhan. Baka nalaman na rin ng iba nating mga kanayo na sinusugod na tayo ng aswang. Anong gagawin natin? Tutulungan ba natin sila? Oo, pero wag ngayon. Magmamatsyag muna tayo at kung mahihirapan ang mga kanayo natin na sugpuin ng mga aswang na sumusugod sa kanila, saka tayo tutulong. Tama si Lola. Kung tutulong kaagad tayo, hindi natin mapapangalagaan ang kaligtasan natin at baka pati itong bahay natin sirain ng mga aswang. Nagpatuloy ang naririnig nilang ingay sa paligid. Hindi pa rin tumitigil ang pag-alulong ng mga aso. Kaya nalaman nilang patuloy rin sa pag-asik ng takot ang mga aswang. Nanatili sa tapat ng kanilang bahay si Bergado. Samantalang si Lola Pasiana at Lorenzo naman ay pumunta sa likuran ng kanilang tirahan para doon magbantay. Mukhang may papalapit na mga aswang dito. Ilan kaya sila? 3 sila. Kaya ko mga yan at hindi ko na kailangan pang tawagin sina Lola. Nung makita niyang papalapit na sa kanyang pwesto ang 3 aswang, nagpasya si Bergado na salubungin sila. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak at noong makalapit na siya sa mga ito, napaangil ang mga aswang. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ninyo! Umanda kayo ngayon! Ginamit ni Bergado ang bertud ng kakaibang bilis niya at inatake ang 3 aswang. Kahit pa na maliliksi sila, wala silang nagawa.
Ilang beses nilang sinubukang kalmutin at sunggaban si Bergado, pero hindi nila ito nagawa. Nung lumaon, bumagsak silang tatlo sa lupa at tuluyang silang binawian ng kanilang buhay. Babalik na sana sa Bergado sa kanilang bahay, subalit nakarinig siya ng malakas na pagsigaw ng kanilang kapitbahay na humihingi ng tulong. Saan na ako babalik sa bahay namin? Mas kailangan ako ng mga tao dito. Teka, wala man lang bang nakipaglaban sa mga aswang? Nagpasya si Bergado na alamin kung saan naroroon ang ibang aswang. Tumakbo sila na mabilis at nakita niya ang iilang mga lalaking lumalaban sa mga aswang. Nakahandusay na sila sa lupa at lahat sila ay wala ng buhay. Wakwak na rin ang kanilang tiyan at wala ng mga laman loob. Ang bilis ng galaw ng mga aswang na to ah. Halos maubos na yung mga kanayon namin. Hindi to maaari. Nariyan ka pala, binata. Anong masasabi mo sa ginawa namin? Mga walang ya kayo. Ubusin ko kayo lahat. Hindi ako papayag na may makaligtas sa inyo kahit na isa. Kung ganon, pagbibigyan kita. Siguraduhin mo lang na uubusin mo ang mga kalahi ko. Dahil kung nagkataon, magiging hapunan ka rin namin. Kahit ilan pa kayo, hindi ako natatakot. Pakasama, paligiran niyo ang binatang ito at ipakita sa kanya kung gaano kayo kabagsik. Sige, tingnan lang natin. Iginala ni Bergado ang kanyang paningin sa paligid at napalunok siya ng kanyang laway. Nakita niyang maraming aswang ang nakapalibot sa kanya at nakahandang umatake. Habang nasa ganon siyang sitwasyon, nakarinig siya ng maraming iyakan ng mga babae at bata. Dahil dito, nanginig ang kanyang buong katawan dulot na matinding galit. Sugurin na ninyo siya at siguraduhin niyong dila lang niya ang walang latay. Umanda kayong lahat sa akin. Huwag kang magtapang-tapangan, binata. Mag-isa ka lang at wala kang laban sa amin. Diyan ka nagkakamali, aswang. Dalawa kami. Lorenzo, hindi ka na sana pumunta rito. Sinamahan mo na lang sana si Lola Pasiana. Pero siya ang nagsabi sa akin, kuya, na puntahan kita at tulungan eh. Umangil ang mga aswang. Ang ilan sa kanila ay umatake kay Bergado at ang ilan naman ay sumugod kay Lorenzo. Dahil sa bertud ng kidlat na nananalitay sa buong nilang pagkatao, naging pahirapan para sa mga aswang ang mahuli sila at masunggaban. Ang bawat aswang na lumalapit at sumusubok na sunggaban sila, sinasalubong nila ito ng kanilang itak. Ubusin namin kayo! Wala kami ititira! Huwag ka magsalita ng tapos, binata. Hala, patayin niyo ang dalawang yan! Pagkawika ng aswang, napaangil ulit ang mga nilalang. Mas lalo silang naging mabangis at pinagtulungan nila ang dalawa. Hindi naman nagpatinag sa kanila sina Lorenzo at Bergado. Ganun na lang ang panggagalaiti ni Claudio nang makita niyang bumagsak ang mga kasama niya at lahat ng mga ito ay may gilit na sa leeg. Mga walang hiya! Pagbabayaran niyo ng mahal ang ginawa niyong yan! Wala kaming kasalanan sa inyo, no? Kayong pumunta rito at nanalasa. Ha! Kasalanan niyo kung bakit pa kayo nabuhay. Bukas, paniguradong nilalangaw na ang mga katawan ninyo. Ano pang iniintay mo? Sugurin mo na kami at nang malaman mo na ang kalalagyan mo. Hindi pa sa ngayon. Darating din ang panahon at magkakasagupa tayo. Iyon ay kung makakaligtas kayo ngayong gabi. Pagkatapos magwika ni Claudio, biglang nakarinig ng mga pagaspas ng pakpak sina Lorenzo at Bergado. Napatingin sila at nang muli nilang ibaling ang pansin sa aswang, wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Mukhang marami pang aswang ang paparating. Anong gagawin natin, kuya? Balikan mo si Lola sa bahay natin. Baka kung napaano na siya ron. Sige, kuya. Pero paano ka? Ako nang bahala rito. Balikan mo na lang siya, bilis. Sige, basta mag-iingat ka, kuya, ha? Huwag ka magpapatalo sa kanila. Kayo rin ni Lola Pasiana, mag-ingat kayo. Mabilis na tumakbo si Lorenzo. Dahil sa bertud ng kidlat,
naging maliksi ang kanyang paggalaw at agad siyang nakalayo kay Bergado. Makalipas ang ilang sandali, nawala ang pagaspas ng pakpak na naririnig ni Bergado. Unti-unting naging madilim ang paligid. At nung tumingala siya sa kalangitan, nakita niyang nagkakaroon na ng eklipse at natatakpan ng kabuuan ng buwan. Paniguradong mas magiging mabagsik ang mga aswang na to. Kailangan kong protektahan ang mga kanayong ko. Tumakbo si Bergado at sinubukan niyang alamin ang kalagayan ng kanilang nayon. Halos manlumo siya nang makita niyang lahat ng mga lalaking sumubok na lumaban sa mga aswang ay namatay at naging biktima ng mga aswang. Ang mga babae naman at mga kabataan ay nakasiksik sa kanilang mga bahay habang umiiyak. Huwag kayo masyado maingay. Kailangan isipin nila na umalis na kayo sa inyong bahay. Naririto pa rin ang mga aswang sa atin. At kung magiging mahina kayo, tsak na mauubos tayong lahat. Siguraduhin na lang ninyong ligtas sa mga bata at ako nang bahala sa mga aswang na yan. Noong mga panahong yon, dahil sa angkin niyang bilis, hindi siya namalaya ng mga aswang. Walang ano-ano, nakita niya si Maximo at si Claudio na patungo sa isang bahay, kung saan maraming mga babae at bata ang nagtatago. Mga walang iya kayo! Kung hindi dahil sa inyo, hindi mangyayari ito sa baryo namin! Umanda kayo! Noon din, inusal ni Bergado ang panawag sa mahiwagang sibat ni Ribong Linti. Nakita niyang nagliwanag ang mutsyang tangan niya. At sa isang iglap lang, biglang kumidlat ng malakas. Kasunod nito, may bumagsak sa harapan ni Bergado. Ang sibat ni Ribong Linti! Ha! Umanda kayo mga aswang kayo! Nang makita ni Bergado na ilang dipa na lang ay mararating na ng mga aswang ang bahay na balak nilang punteryahin, walang pagdadalawang isip niyang sinibat ang mga yon. Agad na nakita ni Claudio at Maximo ang sibat, kaya nakailag silang dalawa. Samantala, ang iba nilang kasamahan ay sumabog nung tamaan ng isa sa kanila. Pagkatapos noon, bumalik ang sibat at agad ding nasalo ni Bergado. Inaamon mo talaga kami ha! Umanda ka! Mag-isa ka lang, kaya ipagdasal mo ang sarili mo. Hindi ako natatakot sa inyong dalawa. Kaya ko kayong patayin. Inakala ni Bergado na susugod sa kanya ang dalawang aswang. Subalit natigilan siya nang kumumpas ng kanyang kamay si Maximo. Kasunod noon, nakarinig siya ng mga mabibilis na yabag ng paa. Tingnan natin ang angas mo. Kung ang makakalaban mo ay mga mas mababagsik na mga aswang. Patay ka na! Wala ka na magagawa! Pagkaraan lang ng ilang saglit, tumambad kay Bergado ang 4 na aswang. Malalaki ang kanilang katawan at nagbabaga ang kanilang mga mata. Kapansin-pansin din ang kanilang mahahabang braso at binti. Ano pang hinihintay nyo? Sumugod na kayo! Muling ibinaling ni Bergado ang kanyang paningin kina Maximo at Claudio. Napailing siya nung mawari niyang wala na ang dalawa. Sa hindi niya malamang dahilan, nakaramdam siya ng takot. Subalit habang nasa ganoong sitwasyon, bigla siyang sinugod ang isa sa 4 na aswang. Sa hindi inaasahan ni Bergado, binuhat siya ng aswang. Pakawalan mo ako! Umanda ka sa akin! Napangisi lang ang 3 aswang noong makita nilang hindi nakakapalag si Bergado. Walang ano-ano, sinikap ng binata na maigalaw ang kamay niya na may hawak na sibat. Siguro mabagsik kayo, pero kung hindi nyo ginagamit ang utak nyo, mamamatay lang din kayo! Nang mawari ni Bergado na kaya niyang maabot ang leeg ng aswang gamit ang sibat, walang pagdadalawang isip niyang itinarak yon. Agad na napabitaw ang aswang. Nagwala ito habang umaangil. Sinubukan pa niyang sunggaban si Bergado. Pero bago pa man niya magawa ang naturang bagay, sumabog na siya at nagkalat ang kanyang laman sa lupa. Kayong 3, kung gusto niyo matulad sa kasama nyo, sumugod kayo sa akin! Ipapatikim ko rin sa inyo ang bagsik ng kidlat! Napangisi ang 3 aswang.
Napaangil ito at mabilis na umatake kay Bergado. Hindi inaasahan ni Bergado ang kanilang bilis, pero hindi siya nagpatinag sa kanila. Ang bawat atake ng mga aswang sa kanya, nagagawa niyang iwasan. Subalit sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nagawa siyang suntukin ng isang aswang. Hindi nakapaganda si Bergado at tumilapon siya dahil doon. Walang iya kayo. Sinusubukan talaga niyo ako, ha? Umanda kayo. Sinikap ni Bergado ang mapatayo at tiniis niya ang pananakit ng kanyang katawan. Saktong pagkabangon niya, nakita niyang papasugod sa kanya ang isang aswang. Dahil dito, buong lakas niya itong sinibat. Hindi na nagawang makailag ng aswang at pagkatarak ng sibat sa kanyang katawan, sumabog ito. Uubusin ko kayong apat. Teka, nasaan na yung dalawang aswang? Habang nagpapalinga-linga sa paligid, natigilan si Bergado. Naulinigan niya ang sigaw ng kanyang lola at kapatid. Kinabahan siya ng gusto ng mga oras na yon. Kaya sa halip na hanapin ang dalawang aswang, nagpasya siyang umuwi sa kanilang bahay. Habang papalapit siya sa kanilang tirahan, mas lalo pang lumakas ang kabog ng kanyang puso. Napakuyom na lang siya ng kanyang palad nang makita niyang hawak ng dalawang aswang ang kanyang lola at kapatid. Kilala ko kayo mga aswang kayo. Manda kayo sa akin. Pakawalan niyo yung lola ko at ang kapatid ko. Magtutuos tayo. Pakawalan niyo kami. Mga demonyo kayo. Pasalamat kayo at mga matataas na uri kayo ng aswang. Kung nagkataon, sabog ang inyong katawan dahil sa inyong ginawa. Pinasabog ko na po yung dalawa nilang kasamahan. Marahil naisip nilang hindi nila kaya ang aking sibat. Kaya kayong dalawang pinuntiryan nila. Nagawa mo ng tawagin yung sibat ni Ribong Linti, kuya? Ribong Linti? Paano niya kayo nabigyan ng sibat? Anong ginawa niya sa inyo? Mabang kwento, lola. Pero ang malaga, makaalis tayo sa sitwasyon na to. Tawagin mo na rin ng sibat mo at na makawala ka na riyan. Akong bahala sa aswang na may hawak kay lola. Pagkawika ni Bergado ng mga katagang yon, agad na napasigaw si Lorenzo. Inusal niya ang katagang panawag sa sibat na bigay ng diwatang si Ribong Linti. Nagliwanag din ang kanyang mutya at nung mawala na ang liwanag na yon, kumidlat ng malakas at muntika na silang tamaan. Diyos ko, paano niyo nagawa yan? Ito na kuya, hawak ko ng sibat. Pagkakita ng aswang sa sibat na hawak ni Lorenzo, nabahala ito. Sinubukan niyang pakawalan si Lorenzo at tumakas. Pero bago pa man niya ito nagawa, ay naitarak na ng binatilyo ang kanyang sibat sa tagiliran ng aswang. Napaangil yon at sinubukan pa niyang sakalin si Lorenzo. Subalit bago pa man niya magawa ang naturang bagay, hinugot na ni Lorenzo ang kanyang sibat sa buong lakas na itinarak yon sa bunganga ng aswang. Kasunod nito, sumabog ang aswang at tumilamsik pa sa kanila ang dugo at laman nun. Yan ang nararapat sa mga kagaya nyo! Lola, yumuko ka po ng konti! Walang pagdadalawang isip na sinibat ni Bergadong aswang na may hawak kay Lola Pasiana. Dahil nakahawak ito sa matanda at nakatayo sa likuran niya, tinamaan yon sa noo. Napaungol ang aswang. Sinubukan pa nitong hugutin ang sibat ni Bergado. Pero bago pa niya magawa ang nasabing bagay, sumabog din siya katulad ng kanyang kasama. Ayos lang ba kayong dalawa? Hindi ba kayo nasaktan? Hindi naman na po. Mabuti na lang at nakarating ka dito. Kung hindi, baka pinatay na rin kami ng dalawang yon. Muntikan ko nang makalimutan yung sibat ni Ribong Linti dahil sa sindak. Ang lalaki pa naman at ang lalakas ng dalawang aswang na yon. 4 sila, pero napatay ko na yung 2. Nagulat ako nung bigla silang nawala Pero nagkaroon ako ng masamang kutob nang marinig ko yung mga boses nyo. Salamat talaga kuya. Walang anuman. O siya, sigurado kayong walang masamang nangyari sa inyo at wala kayong mga sugat? Oo naman kuya, okay na kami. O sige na, pumasok na kayo sa bahay natin at roronda pa ako. Paniguradong nandito pa yung ibang aswang. Lalo na yung si Claudio at Maximo. Malakas ang kutob kong sila ang pinuno ng mga aswang.
Kaya nga po, parang yumuyo ko sa kanila yung mga nilalang na yun eh. O paano? Mauna na ako. At nang masiguro kong ligtas na ang mga natitira nating kanayon. Lorenzo, sama mo na ang kapatid mo. Wag na po, Lola. Wala kayong makakasama dito eh. Kaya ko naman ang sarili ko. Sige na, Lorenzo. Walang nagawa si Lorenzo kung hindi sundin ang kahustisyahan ng kanilang Lola Pasiana. Noon din, nagpasya sila ng kanyang kuya Bergado na umalis. Nais nilang suyurin ang buong baryo upang hanapin pa ang natitirang aswang. Malakas ang kutob ko na naririto pa rin sila. Tsak na naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para umatake. Pero ang malaking tanong, saan sila nagtatago? Hindi ko alam eh. Marahil magaling lang sa pagtatago ang mga aswang na yon. Marami na ako napatay na aswang, pero alam kong marami pa silang naririto. Yan ang aalamin natin. Subukan natin pumunta sa bahagi ng nayon na malapit sa gubat. Malamang naroon sila. Siguro nga. Tayo na. Baka may mga binibiktima pa sila ron eh. Kaya biglang naging tahimik ang paligid. Binilisan nila ang kanilang pagtakbo. Dahil unti-unti na ring naging maliwanag ang paligid, hindi na sila nahirapang baybayin ng daanan. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pagtakbo nang makarinig sila ng mga ingay. Mukhang may mga taong humingi ng tulong. Tayo na, kuya. Sandali. Hindi maganda ang kutob ko. Baka mga aswang ang mga yan eh at nagkukunwari lang. Pero para mga totoong tao naman ah. Subukan na lang nating tingnan para makasiguro tayo. O sige, pero hindi muna tayo lalapit sa kanila ah. Magtatago na lang tayo para hindi nila tayo madali makita. Mas maigi nga yun, kuya. Para malaman na rin natin kung totoong may humingi talaga ng tulong. Pinuntahan nilang dalawa ang bahagi kung saan nila narinig ang ingay at sigawan na humihingi ng tulong. Habang papalapit sila roon, nakaramdam sila ng kakaibang init sa kanilang katawan. Kanina, ganito rin yung naramdaman ko nung papalapit yung mga aswang. Ako rin, kuya. Siguro tama ang hinala mo. Sige lang, matyagan lang natin sila. Nung mga panahong yun, mas lalo silang lumapit sa bahay na kanilang binabalak na puntahan. Pagkalapit nila roon, nagtago sila sa halaman habang sinisipat ang paligid. Mukhang wala naman tao eh. Maghintay lang tayo. Naghintay silang dalawa hanggang sa makita nila ang tatlong aswang na nakatayo sa tapat ng bintana. Nakadungaw sila habang nagmamatsyag sa paligid. Nang marinig ni na Bergado at Lorenzo ang kanilang paggagawa ng ingay, doon nila napagtantong muntika na silang malinlang na mga ito. Buti na lang talaga, hindi tayo nagpadalos-dalos. Kung nagkataon, magiging biktima rin tayo. Humanda ang mga aswang na yan. Anong gagawin natin, kuya? Sisibatin natin ang mga aswang na yan. Pero bago yan, kailangan natin malaman kung saan nagpunta sina Maximo at Claudio. Magaling yung ideya mo, kuya. Sige. Nagpasya silang dalawa na lumabas sa kanilang pinagtataguan. Inihanda na rin nila ang kanilang sibat upang gamitin laban sa mga aswang. Nasaan ang dalawang kasama nyo? Yung ba pinuno nyo? Ipakita nyo na sila. Kalaban ninyo, malilin lang nyo kami. Nakakamali kayo. Alam namin sinusubukan nyo kaming lansihin. Ngayon, sabihin nyo sa amin kung saan yung dalawa ninyong kasama. Nasaan si Claudio at Maximo? Kapag hindi nyo sasabihin, sisibatin namin kayo at sasabog ang katawan ninyo. Pagkakita ng mga aswang kina Lorenzo, napaangil sila. Agad din naging seryoso ang kanilang mukha nang makita nila ang mga sibat ng dalawa. Nagkatitigan din sila at animoy nagtutulakan kung sino ang magsasalita o kung sasabihin ba nila o hindi ang kinaroroonan ng kanilang kasama. Bibigyan namin kayo ng ilang sandali para makapag-isip. Kapag hindi nyo sasabihin sa amin, lahat kayo mamamatay. Gamitin nyo ang utak nyo. Iligtas nyo ang mga sarili ninyo. Dahil sa sinabi nila, napaangil ang mga aswang. Naging mabalasik ang kanilang pagtitig at sa isang pag-isap ng mga mata ni na Bergado at Lorenzo,
lumundag ang isa sa mga nilalang upang atakihin sila. Akala mo ba masisindak mo kami? Diyan ka nagkakamali! Bago pa man tuluyang lumapag sa kanila ang naturang aswang, walang pagdadalawang isip yon na sinibat ni Lorenzo. Napasigaw ng malakas ang aswang at saktong pagkalapag niya sa lupa, sumabog ang kanyang katawan. Kusa rin bumalik ang sibat ni Lorenzo, kaya nasindak ang ibang aswang. Ngayon, sabihin niyo kung saan na nagpunta ang dalawa. Akong sisibat sa inyo riyan. At kung hindi kayo magsasalita, uubusin ko kayo. Ano? Walang pag-asa magsalita yan, kuya. Patayin mo na lang mga yan at makauwi na tayo. Inambahan ni Bergado ang mga aswang na sisibatin, kaya napatras sila. Muli niyang binantaan ng mga aswang na naroon at kita sa mga mukha nila ang pagkabahala. Ona! Sasabihin na namin! Nasaan si na Maximo at si Claudio? Basta, ipangako muna ninyo na hahayaan nyo kami mabuhay, ha? Oo, pinapangako namin. Pero kapag nalaman namin na nagsisinungaling kayo, pababayaan namin ang mga sibat namin para umatake sa inyo. Ito mga sibat namin ang siyang huhusga sa inyo. Hindi kami magsisinungaling. Ituturo namin kung saan. Saan nga ba silang dalawa? Nasa bundok. Doon sa pinakaliblib na baryo. Doon kami nagkukuta at malamang nakauwi na sila ron. Iniwan nila kami rito at tumakas sila. Ganun ba? Kung ganun, iniwan nila kayo dito para mamatay sa kamay namin. Maawa kayo sa amin. Nangako kayo. Hindi lahat ng pangako'y kailangan tuparin. Kagaya ng sa inyo. Hindi dapat tinutupad ang ipinapangako sa inyo dahil alam naman namin na darating ang araw at maghahasik ulit kayo ng lagim. Ang dapat sa inyo, mamatay! Noon din, walang pagdadalawang isip na sinibat ni Bergado ang isa sa mga aswang. Tinamaan ang isa sa kanila at agad ding napaungol. Sinubukan pang tumakas ng isa pa, subalit pareho silang sumabog ng kanyang kasama. Napailing na lang ang magkapatid dahil sa nangyari at sa kanilang nalaman mula sa mga aswang. Kailangan natin malaman kung totoo yung sinasabi ng mga aswang. Pero paano natin matutuntun yung kutan ng mga aswang na yun, kuya? Malayong pinakaliblib na baryo mula rito sa atin eh. Ano kaya kung subukan natin humingi ng tulong kay Ribong Linti? Sa palagay mo, kuya, magpapakita siya sa atin at tutulungan niya tayo? Hindi ko alam pero kailangan natin subukan. Naalala mo ba yung sinabi niya? Nakaantabay lang siya sa paligid. Kung ganun, sige, subukan natin siyang tawagin. Saka na, maglakad na muna tayo hanggang sa makalis tayo sa baryong to. Kapag nasa kabilang baryo na tayo, hindi natin alam kung saan na tayo pupunta. Saka natin siya tatawagin. Sige kuya, ikaw ang bahala. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Noong mga panahong yon, muling nawala ang sibat nilang dalawa. Ang tanging armas nilang panlaban sa mga posibleng susugod sa kanila ay ang kanilang itak. Kumusta na kaya si Lola Pasiana? Sana wala na talagang aswang sa nayon natin. Malamang, nasa maayos na kalagayan lang siya. Matapang naman siya eh. Isa pa, kagaya natin, may mutya rin siya. Kaya hindi siya basta-basta matatalo ng mga aswang. Kailangan malaman natin kung saan nagkukuta ang mga aswang. Kung pababayaan natin sila, baka bumalik sila sa nayon natin eh at ubusin nila yung mga tao. At kung hindi man, sasakupin nila tayo kagaya ng nangyari sa kabilang baryo. Yan ang hindi ko papayagang mangyari. Kailangan gawin natin ang lahat ng makakaya natin para protektahan si Lola at maging ang mga kanayon natin. At kung nagkataon, maging ang buong bayan natin. Tama ka, Lorenzo. Dahil sa pag-uusap nilang dalawa at dahil sa naging bilis ng kanilang paglalakad, hindi nila namalayang nakarating na pala sila sa kabilang baryo nila. Iginala nila ang kanilang paningin doon. Subalit hindi na nila alam kung saan sila po pwedeng dumaan para makarating sa pinakaliblib na nayon. Talagang kailangan na natin ng tulong ni Ribong Linti. Tawagin na natin siya, kuya. Nung mga panahong yon, sinubukan nilang dalawa ang tumawag sa diwata ng kulog at kidlat.
wala silang naging pakialam kung may makarinig man sa kanila. Ang tanging nasa isipan nilang magkapatid ay ang makahingi ng tulong sa diwata. Walang ano-ano, kahit na hindi naman masama ang panahon, kumulog at kumidlat sa paligid. Alam nilang dalawa kung sino yon, kaya hindi na sila nabahala. Bakit niyo ko tinawag? Ano ba ang kailangan niyo sa akin? Gusto po sana namin makahingi ng tulong sa inyo. Anong tulong ang nais ninyo? Kahit ano, basta para sa kabutihan. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan kayo. Gusto po namin marating yung lugar na pinagkukutaan ni na Claudio at Maximo. Mga aswang silang umatake. Tama po sinabi nyo, itinaw nila na duyog saka sila lumusob. Ano nang nangyari sa kanila? Bakit pa ninyo sila hinahanap? Hindi ba ninyo napatay ang mga aswang na yon? Hindi po eh. Tumakas sila nung malaman nilang nasa alanganin sila. Kung ganon, tutulungan ko kayo para mapuntahan ang kuta nila. Kailangan lang ninyong magtiwala sa akin at maging sakidlat. May tiwala po kami sa inyo, Ribong Linti. Alam naman namin na kaya nyo kaming tulungan dahil isa kayong diwate. Kung ganon, tayo na. Ihanda niyo ang inyong sarili at darating tayo sa kuta ng mga aswang. Sige po, nakahanda na kaming dalawa ni Lorenzo. Ipikit niyo lang ang inyong mga mata at baka masilaw kayo sa liwanag ng kidlat. Sige po! Saktong pagkapikit ni na Lorenzo at Bergado, nakarinig sila ng malakas na pagkulog. Kasunod nito, naramdaman nila ang malakas na pagkidlat. Ilang sandali rin silang nakapikit habang nakikinig sa dagundong at ingay na gawa ng kidlat sa kanilang paligid. Makalipas lang ang ilang sandali, naramdaman nilang parang bumagsak sila sa lupa. Marahan nilang idinilat ang kanilang mga mata at napagtanto nilang nasa bundok na sila. Eto na, nandito na tayo sa kuta ng mga aswang. Dito ba namin matatagpuan sina Claudio at Maximo? Oo, dito tayo dinala ng kidlat, kaya nandito sila. Mas matalas pa sa isipan ng tao ang kidlat ko, Bergado. Maraming salamat po, Ribong Linti. Ano pa ba ang may tutulong ko sa inyong dalawa? Sa ngayon po, wala na po. Sapat na sa amin na tinulungan mo kami makarating dito ng walang kahirap-hirap. Kung ganon, aalis na muna ako at may ibang bagay akong aasikasuhin. Tawagin lang ninyo ko kung sakaling kailangan nyo ng aking tulong. Maraming salamat po, Ribong Linti. Kaya na namin to. Malaki ang tiwala namin sa mutya ng kidlat at sa sibat ninyo. Teka, mas maiging ipakain nyo sa sibat ang inyong mga mutya. Sa paraang yan, mas lalo pang lalakas ang inyong sibat at mas lalo itong magiging mabagsik. Pero paano kami? Hindi po ba kami mawawala ng proteksyon? Hindi, dahil ang sibat na yon at kayo ay iisa. Nasa loob ninyo ang sibat at nagaan yung kidlat lang yon kapag tinatawag ninyo. Ibig sabihin, kahit na nakalibing na sa sibat ang inyong mutya, hindi pa rin mawawala ang bertud nito na nasa inyong katawan. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat, Diwatang Ribong Linti. Walang anuman. Sige na. Pagkawika ng diwata ng mga katagang yon, biglang kumulog at kumidlat ng malakas. Dinig pa ni na Bergado ang pagkataranta ng mga aswang sa loob ng kuta, kaya napanghisi silang dalawa. Talagang ang takot ang mga aswang sa kidlat, no? Natataranta sila ng sobre. Mabuti kung ganun, magagamit natin ang kidlat laban sa kanila. Mapapatay na natin ang mga aswang, lalo na sina Claudio at Maximo. Sila ang salot sa bayan natin eh. Nang marinig nila ang patuloy na pag-iingay ng mga aswang, napangisi silang dalawa. Minabuti na rin nila na lumapit sa kuta ng mga yon upang alamin kung naroroon nga ba sina Claudio at Maximo. Magtago na muna tayo. Siguraduhin na muna nating naroon nga yung dalawang aswang na hinahanap natin. Baka mamaya naliligaw na pala tayo at ibang kuta ang napuntahan natin. May tiwala naman ako kay Ribong Linti.
malakas ang kutob kung naririto yung hinahanap natin. Isa pa, ito rin ang sinasabing lugar ng dalawang aswang na pinaslang natin eh. Sa bagay, sabi nga nila, walang ibang tao na makakapagsabi na kung ano ang totoo, maliban sa mga taong nasa bingit ng kamatayan. Sige kuya, doon siguro tayo pumesto. May malaking bato ron eh. Oo nga, saktong-sakto yan para hindi nila tayo madali makita. At kung susugurin man nila tayo, madali natin sila makikita at malalabanan. Tama ka dyan kuya. Diyan na muna tayo habang nagmamatsyag pa tayo sa paligid. Mabilis na lumapit ang magkapatid sa malaking bato. Hawak nila ang kanilang mga itak at inihanda nila ang kanilang sarili sa posibleng mangyari. Noong naroroon na sila sa malapad na bato, nagpasya silang igala ang kanilang paningin. Mukhang mga aswang nga ang nadiriyan. Sobrang lansa ng simoy ng hangin eh. Oo nga kuya. Parang masusuka na ako dahil sa nakakasulasok na amoy.